Alam nyo ba itong madam nyo? Nakalusot sa immigration. Kaya nakapasok sa Shenzhen, China. Diba ang bongga? Pero nakakatakot din. Sabi kasi ng tour guide, iisa lang yung visa namin. Kaya may suot kaming VIP ID. Hindi kaya madaling makapasok dito, stricto sila sa immigration. Pero alam nyo ba, pumunta lang kami dito para mananghalian. O diba, nasa aquarium pa yung mga isda bago lulutuin. Meron ding buhay na lobster dito oh. Pagdating nga namin dito sa restaurant na to, nakahanda na yung mga pagkain. Kaya etong si madam, ready ng imukbang tong mga pagkain sa lamesa. Ang mga pagkain dito walang pinagkaiba sa Pilipinas. Yung lasa lang talaga yung hindi. Pati yung ulo ng manok, hindi nila pinalampas. Sa Philippines, street foods lang to. Dito, ginawa na talaga nilang pang-ulam. Halos mamantika yung mga pagkain nila dito. Magkakaalmoranas ka pa kasi puro maaanghang. Akala ko nga bell pepper na pula yung hinalo sa gulay. Yun pala, sili na. Okay naman yung pagkain nila dito, kaya lang naninipa sa anghang. Tapos hindi makakain ng todo kasi naka-chopstick. Ang swerte naman itong mga kasama ko kasi nai-expose yung ganda nila. Pati yung buntot ng isda, hindi din pinalampas nitong mga kasama ko. Eto namang isa, seryosong-seryoso sa kinakain. Pinanindigan na lang ni madam yung paggamit ng chopstick dito. Pagkatapos mananghalian, pinuntahan na namin yung mga tourist spot nila. Sa totoo lang, kami lang talaga yung maingay dito. Iba din pala yung mga Chinese, no? May mga paniniwala din ba? Wala namang masama kung maniwala tayo. O eto, dumiskarte na tong madam niyo. Swerte daw kasi tong dragon na to. Kaya eto, nilagay na ni madam yung swerte sa bag. Hindi kami aabutin ng isang araw dito. Kaya ang ginawa namin, wala talaga kaming pahinga. Ang usapan, kakain lang ng pananghalian dito sa Shenzhen, China. Pero eto, nag-shopping pa kami. Pinakyaw namin yung mga class A na bag dito. Madaming pwedeng bilhin, dito pa talaga kami napunta. Iba din tumawad tong mga Pinoy. Wala talagang nagawa yung tindera ba? Napakamot na lang talaga siya sa ulo niya. Pagkatapos, bumalik na kagad kami sa Hong Kong. Yung pahinga namin dito, tulog lang. Nag-boots pa tong madam nyo, kaya madaming paltos. Dinala kami dito sa bilihan ng mga pasalubong. Minukbang na namin yung mga free taste nila dito. Sakto din kasi wala pa kaming kain. Kaya hindi talaga pinalampas yung palibre nila dito. Grabe, ginawang pananghalian yung free taste dito. Mapagkamalan talaga kami nitong mga patay gutom ba. Wala na lang talagang magawa yung mga tindero dito. Nakatingin na lang sila habang inuubos namin yung pa-free taste nila. Pagkatapos, dahil busog na, continue sa paggala kagad. Pumunta kami sa pinakatuktok para lang mapuntahan to. Ang sunod na ginawa namin, lumayas na kami sa Hong Kong. Dala-dala lahat yung mga gamit namin papuntang Macau. Nakanganga talaga ako dahil sa taas ng mga building dito. Etong hotel na pag-stayhan namin, parang palasyo. Wow! Yung sahig talaga nila dito, naka-carpet talaga. Pagka-check-in, pasok na kaagad sa room itong madam nyo. Ang ganda talaga, wala akong masabi. Nasa pinakatuktok pa kami, kaya kitang-kita yung mga building. Madam na madam talaga yung aurahan ko dito oh. Pero pumunta lang talaga si madam dito sa Macau para maglabas ng sama ng loob. Napakayabang talaga. Napadpad lang dito para lang talaga tumae. Ang gastos mo palang mag-CR madam.